I'm Ashley, Adaline's half-sister. Pakilala ng babaeng pumasok sa silid ni Adeline. Half-sister? Tumawa ng pagak si Jacob. You're kidding, right? Nope, tipid na sagot ni Ashley. Nag-iisang anak si Adeline at ulila na siya simula pagkabata niya. Hindi mo ko maluloko. Lumabas ka na ng silid na to. Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Banta ni Jacob. Tumaas sa mga kilay ni Ashley. She crossed her arms across her chest, then she laughed devilishly. Kung ayaw mo maniwala, hindi kita pipilitin. I had been searching for her for years and I'm so glad na nakita ko na siya. In that condition, ani Ashley habang nakangiti. Nagsalubong ang mga kilay ni Jacob sa kanyang narinig. Masaya ka ba na makitang ganitong kapatid mo? Ngumisi si Jacob saka siya naging seryoso. You're pure evil, sabi ni Jacob habang nakakuyom ang panga. Kayo rin, sagot ni Ashley. Ano bang problema ng babaeng to? Isip ni Jacob. Lumakad si Ashley patungo sa tabi ng kabilang kama at tinitigan ang walang malay na si Adeline. Hahaplusin sana niyang mukha ni Adeline nang bigla siyang pinigilan ni Jacob. Get your hand. Tiningnan na masama ni Ashley ang kamay ni Jacob na nakahawak sa kanyang braso. Off of me. Wala kang karapatan saktan ng mahal ko. Sabi ni Jacob na may tonong nagbababala. Itigil mo ng pag-arte na parang mabuting tao ka. It's disgusting. Inalis ni Ashley ang kamay ni Jacob sa kanyang braso. Tinitigan ng malalim ni Jacob sa mga mata si Ashley. Kanina ka pa ha? Ano bang nalalaman mo tungkol sa akin? Tanong niya. Sinulyapan niyang walang malay na si Adeline. You are an arsonist? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mama ni Lennon at ang mama namin ng babaeng pinakamamahal mo. Tugon ni Ashley. Hindi niya maaring sabihin sa binata na buhay pang ina nila ni Adeline at naroon yun ngayon sa loob ng silid ni Don Michael. Tiningnan ni Jacob ng halinhinang sina Ashley at Adeline. Anak si Adeline ang kapitbahay ng mama ni Lennon? Ako ang dahilan kung bakit naulila si Adeline? Hindi makapaniwalang sambit ni Jacob. Nanlambot ang mga tuhod ni Jacob at unti-unting napaupo sa sahig. This can't be happening. Marahang naglakad si Ashley papunta sa kinaroroonan ni Jacob. Hindi ka pa talaga na kontento pinatay mong ina namin ni Adeline. Dinami mo pa talaga si Noel sa kademonyohan mo. Seryosong turan niya. Mabilis na nawalang pagsisisi sa mukha ni Jacob. Mabilis siyang tumayo at hinawakan sa leeg si Ashley. Bitawan mo ko! Hirap na sabi ni Ashley habang nakatingala kay Jacob. Sino ka ba talaga? Bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Akala mo ba pakakawalan pa kita matapos kong malaman na alam mong baho ko? Nakangiting turan ni Jacob. I'm glad you're awake, ani Chloe habang nakangiti kay Don Michael. Agad na nahagip ng mga mata ni Don Michael ang mga bulaklak sa kanyang tabi. Masyado ka naman yatang excited sa burol ko. Pabirong sambit niya. It's not intentional. I'm sorry Michael. Naubusan na kasi ng ibang klaseng bulaklak sa tindahang nabilhan ko niyan. Tinamad na akong pumunta sa ibang store kaya yan na lang ang binili ko. I hope you will still appreciate my gesture. Mapang-asar na turan ni Chloe. What brings you here? Don Michael asked. Dahan-dahang umupo sa silya si Chloe at hinawakan ng isang kamay ni Don Michael. Natatakot ako na baka hindi ko makita kung paano mo iwan itong malupit ngunit kahang-hangang mundo. Sagot ni Chloe. Ngumiti ng peke si Don Michael. Mukhang may malalim kaya ang galit sa akin, Chloe. Aniya, hindi naman ganun kalalim, Michael. Anyway, napunta ako rito para ipaalam sa'yo na hindi na ako magpo-pull out sa La Niños Group of Companies. Napag-isip-isip ko kasing sayang din, wika ni Chloe. Halos mawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Don Michael nang marinig niya ang sinabing yun ni Chloe. Sa isang iglap ay nabawasan ang kanyang isipin at problema. Ilang minutong katahimikan ang dumaan sa silid niya kaya naman naisipan ni Sancho na buhayin ang telebisyon. Nagulat siya nang bumungad sa kanila ang pagmumukha ni Lennon. Hindi ko alam na gustong-gusto pala ng anak mo si Lennon ang spotlight, nakangiting sabi ni Chloe. Kumunot kaagad ang noo ni Don Michael. Sancho, ano nangyari? Bakit nasa news si Lennon? Nagtataka niyang tanong.
Hindi ko po alam, senyor, tugon ni Sancho. Look at the headline. Shucks, may apo ka na, Michael? Alam mo ba yan o ngayon mo lang din nalaman tulad naming lahat? Tanong ni Chloe. Noel, bulong ni Don Michael nang mabasa niyang salitang bangkay sa headline. Hindi napansin ni Chloe. Noel, ang apo ko. Tatanggalin na sana ni Don Michael ang kanyang dextrose na mapigilan siya kagad ni Sancho. Senyor, kumalma po kayo. Hindi pa po kayo pwedeng lumabas ng ospital. Sambit ni Sancho. How can I stay calm? Can't you read the headline? Ano bang pinagagawa niya si Adeline Navarro na yan? At nawalang anak nila ni Lennon? Napakayabang na ina. Call my doctor. Gusto ko nang lumabas ng Napahawak sa kanyang dibdib si Don Michael nang biglang kumirot yun. Agad naman siyang inalalayan ni Sancho at mabilis na lumabas ng silid para tumawag ng nurse at doktor. Did you say Adeline Navarro? Walang emosyon tanong ni Chloe. Nang hindi siya masagot ni Don Michael ay kaagad niyang niyugyug ang balikat nito. Answer me! Manugang mo yung Adeline Navarro? Taga saan siya? Saan siya nakilala ng anak mo? Anong itsura niya? Matagal mo na ba siyang kilala? Nais magsalita ni Don Michael pero walang lumalabas isang salita sa bibig niya. Unti-unti na rin pumikit ang kanyang mga mata. He got depressed when he saw the news. Mayroon na lamang siyang konting panahon para pag-ayusin ang mga anak niya at para makabawi sa apo niya. Pero wala siyang magawa ngayon kung hindi ang humiga sa hospital bed. Butil na pumatak ang mga luha sa nakapikit na mga mata ni Don Michael. Habang si Chloe naman ay dali-daling lumabas ng silid para puntahan si Lennon. Bakit bigla ko nabuhayan ng loob? Buhay ba talagang anak ko? Buhay ka ba, Adeline? Ani Chloe bago nagtatakbo. Agad naman siyang sinundan ng kanyang mga bodyguards. Mabilis na binitawan ni Jacob si Ashley nang biglang nagkaroon ng malay si Adeline. Agad siyang lumapit kay Adeline at tinaplos ang buhok nito. Gising ka na pala. Kamusta ang pakaramdam mo? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Medyo nahihilo lang ako. Tugon ni Adeline. Kumunot ang noon niya nang makita niya si Ashley. Sino siya? Tanong niya. Anak ako ng doktor na naka-assign sa'yo. He asked me to monitor your vitals on his behalf. Naka-lunch break din kasi ang nurse mo. Nakangiting tugon ni Ashley. Ngumiti siya na parang walang nangyari sa pagitan nila ni Jacob. Jacob, totoo ba ang sinasabi niya? Totoo ang sinasabi niya, Adeline. Tarantang sambit ni Jacob. Am I hallucinating earlier? Nakita kong hawak-hawak ni Jacob ang leeg ng babaeng ito eh. Ani ng isip ni Adeline. Are you okay? Do you need anything? Muling tanong ni Jacob. I'm fine. Please call the doctor. I want to get out of here. Kailangan ko makausap sa personal si Chief. Ani Adeline habang inaalis ang dextrose sa kamay niya. Adeline, hindi pa pwede. Please don't force yourself. Makakasama yan sa'yo, komento ni Jacob. Tinitigan ni Adeline ng masama si Jacob. Hindi ko kailangan ng alinman sa mga to. Kailangan ko lang makita anak ko. Buhay, sabi ni Adeline bago siya bumangon. Miss, sorry pero hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hindi sapat ang kalagayan mo para maglakad. Tatawagan ko si Papa. Stay there or else, ani Ashley. Or else what? Adeline said. Or else lalo ka magtatagal dito sa ospital. Jacob, sumama ka sa akin. Huwag mong isipin na makakalabas ka sa gusaling ito nang walang pahintulot ng aking ama. Get that? Sabi ni Ashley sa tono ng babala. Walang nagawa si Adeline kung hindi ang humiga ulit sa hospital bed. Okay, I will wait for the doctor's advice. Jacob, balikan mo kagad ako dito ha. Malumanin na sambit ni Adeline. Oo naman, take a rest. Huwag ka mag-alala. Tatawagan ko si Chief para siya na mismong pumunta rito. Hindi rin kita papayagang lumabas dito nang hindi ka pa fully recovered. Wika ni Jacob. Magkasamang lumabas ng silid sina Ashley at Jacob. Lumakad sila papunta sa lobby ng ospital at doon sila nag-usap ng masinsinan. Why did you lie? Jacob asked. To save you. Hindi pa ba obvious? Natatawang tugon ni Ashley. Humakbang si Jacob palapit kay Ashley hanggang sa mapasandal ito sa pader. Hey, there are people around. I'm warning you, Jacob. Hindi mo gugustuhin galitin ako. Banta ni Ashley. Sinuntok ni Jacob ang pader at bumuntong hininga. He closed his eyes then opened it after some minutes. Pasalamat ka, nagkaroon na ng malay si Adeline. Baka pinaglalamayan ka na ngayon. Bulong ni Jacob.
Ikaw lang ang taong nagpatunay na once a killer, always a killer. Hindi ka talaga natatakot pumatay ng tao para sa sarili mong kagustuhan, no? I thought you will change. Sa bagay, nagbago ka naman talaga. Lalo nga lang lumalang pagka-demonyo mo. Who will think that a sweet, charming people like you already killed 4 people in total? Matapang na sambit ni Ashley. Tell me, what do you want from me? Hindi ka naman siguro basta-basta pupunta sa akin para lang sa wala, hindi ba? Anong kailangan mo? Parang kang tanong ni Jacob. Ilayo mo si Adeline. You can have her all you want. Wala na si Noel. Gamitin mo yun para kamuhian niya si Lennon. I can help you set him up with all the money that we have. Kayang-kaya nating paikutin ang batas. Just like how your dad did it before. Nakangiting tura ni Ashley. Alam mo rin ang tungkol sa bagay na yun. Paano nakaligtas ang ina ni Adeline sa sunog? Sa nakaraang mga taon wala siyang ginawa ko hindi ang alamin na katotohanan. Sa likod ng aksidenteng kumitin lang buhay ng ina ni Lennon at ng pamilya niya. She assumed that her daughter was dead. Yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto niya maghiganti kay Don Michael at sa'yo. I'm here to warn you, Jacob. Ibang-iba na si Mama Chloe ngayon. Wala na siyang kinatatakutan dahil akala niya wala nang mawawala sa kanya. Salaysay ni Ashley. If that's the case, then why are you helping me? Jacob asked out of confusion. Ampun lang ako ni Mama Chloe. The moment na malaman niyang buhay na buhay pang anak niya, I'm afraid that she will abandon me. Ayoko na may kahati sa pagmamahal niya. Tugon ni Ashley. Tumawa ng malakas si Jacob. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Inis na tanong ni Ashley. Wala naman, nakaramdam ako bigla ng awa sa'yo. Tumawang muli si Jacob. Pwede bang tumigil ka na sa pagtawa mong yan? Ginagalit mo ko. Gusto mo bang bumalik ako sa silid ni Adeline para isiwalat ko sa kanya lahat ng katarantaduhang ginawa mo sa anak niya at sa pamilya niya? Sinserong banta ni Ashley. Biglang tumigil sa pagtawa si Jacob. Nilibot ni Ashley ang kanyang mga mata. So ano na? Anong plano mo? Ani Ashley. Jacob smirked. Tinignan niya ng seryoso si Ashley. I will marry Adeline right after her son's funeral, whether she likes it or not. Sagot ni Jacob. At paano mo kung tutulungang itago siya sa nanay niya? Tatanggapin mo ba ang mungkahi ko kanina? Tanong ni Ashley. Let's talk about that later. First, tell me, paano mo nalaman na ako nagpadukot at nagpapatay kay Noel? We shouldn't keep secrets to each other anymore. Magkaibigan na tayo and you are now an accomplice to my crimes, Jacob said. What the heck are you saying? You did all of that alone. I'm out of it. My only concern is about your lover, Ashley yelled. Nakapasok ka na sa yungib ng leon. Sa tingin mo ba palalabasin kita nang hindi nasaktan? Ngumisi si Jacob. Isa ka na sa mga puppet ko ngayon, Ashley. If you will not follow my orders, I will tell Miss Chloe about Adeline. And I will tell her na kasabwat kita sa lahat na kademonyo ang ginawa ko sa pamilya niya. We set up everything, right? You became a Navarro for a reason, and that is to inherit all of their wealth. Bulong ni Jacob. Walang hiya ka, Jacob. Nababalo ka na. Impit na sigaw ni Ashley. Hinaplos ni Jacob ang buhok ni Ashley. Now, do what I will tell you to do. Kung ayaw mong kaladkarin ko sa puti ka ng maganda mong pangalan, maliwanag ba? Jacob smiled devilishly. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Inis na binulsan ni Lennon ang kanyang cellphone na hindi niya makontak si na Adeline. Please answer my call, Adeline. Bulong ni Lennon. Kinuha niya ang phone niya sa bulsa tapos isang beses niyang dinayal ang number niya pero wala siyang nakuhang sagot mula dito. Sinubukan niya ulit ito. The number you have dialed is Shit! I'm sick with this shit! Galit na sigaw niya sa kanyang cellphone. Nilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo at ginanutan ang kanyang sarili. Kasalukuyang sinusuri ng forensic pathologist ang bangkay ng batang natagpuan sa kahabaan ng kalye ng Spanya. Kilala ni Lennon ng forensic pathologist na yon dahil siya mismong kumontak dito para pumunta sa bayan ng San Martin. Malaki ang hininging kabayaran ng pathologist kay Lennon dahil ultimo mga gamit nito'y bitbit niya papunta sa munting bayan. Baliwala naman yun kay Lennon dahil ang nais niyang malaman ay kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay ng bata at kung totoong anak nga niya to. Paulit-ulit niyang tinawagan si Adeline para lamang humingi dito ng ilang pirasong buhok, subalit nabigo siya. Ikinalma ni Lennon ang kanyang sarili nang biglang tumunog ang kanyang cellphone.
He's expecting to see Adaline's name on the screen pero pangalan ng kapatid niyang si Divina ang lumabas mula dito. Pinatay niya ng tawag pero muling nagring ang kanyang cellphone. Ilang beses niyang pinagpatayan ng tawag si Divina dahil masama pa rin ang loob niya dito. Isiniwalat kasi ni Cynthia na ang pinagkakatiwalaan niyang kapatid ang sumira ng kanilang engagement party at naging dahilan kung bakit ilang araw siyang pinagpiestahan ng media at ng mga netizens. Napataas ang kilay ni Lennon nang hindi pa rin tumitigil ang kanyang kapatid sa pagtawag sa kanya. Napakatigas talaga ng ulo nitong si Divina, bulalas ni Lennon. Muli niyang pinatay ang tawag, napabuntong hininga siya nang tumigil na sa pangungulit si Divina. Ngunit isang mahabang mensahe mula ditong nakapukaw ng kanyang atensyon. Kuya Lennon, huwag mong paniwalaan ang mga maririnig at makikita mo sa mga susunod na araw. Manatili ka munang bulag at bingi. Gamitin mong yung matalas na pakiramdam at isipan para malaman ang katotohanan sa likod ng bawat kasinungalingan at palabas. Hintayin mong aking pagbabalik. Magpakatatag ka na muna sa ngayon at ayunan mong mga bagay na inihahain sa iyo ng mga lihim mong kaaway. Si Adeline, protektahan mo siya. Tiisin mong tindi ng galit niya. Tanggapin mong bawat masasakit na salitang maaring magmula sa bibig niya. Sa kabila ng mga bagyong dadaan, asahan mong may magandang bukas na nakaabang. Tangina, anong katangahan to, Divina? Natatawang turan ni Lennon. Muli niyang binasa ng dahan-dahan ang nilalaman ng mensahe. Habang nagbabasay kumukunot ang noo niya. Tumaas ang kilay niya na makatanggap naman siya ng isang email mula kay Divina. This brat? Aniya habang pinipindot ang nilalaman ng email. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita niya kung tungkol saan ang email. Isang DNA test result ang pinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Kalakip noon ay mga video footage kung saan palihim na kinuha ni Divina ang kanyang toothbrush at kung saan kinuha na naman niya ng buhok si Noel habang natutulog ito. May video rin noong binigay niyang samples para ipatest. Tumunog muli ang cellphone ni Lennon. Isa uling mensahe ang natanggap niya mula kay Divina. I will call you. Please answer it. If you don't want to talk, just listen. Wala pang isang minutong nang tumunog muli ang cellphone ni Lennon. Tumatawag na si Divina. Nanginginig ang kamay niya nang sinagot niya to. I sent you an email. Gusto kong tuldukan ng katanungan sa isip mo. Totoong anak mo si Noel. Those videos was taken while we were on Colombo. Si Julius ang nag-video sa akin ng mga yan. Just in case you're wondering. Malaki ang atraso mo kay Adeline at kay Noel. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang iiwan ko na si Cynthia. Alam kong pinangako mo sa sarili mo na if ever magkaroon ka ng anak kahit kaninong babae pa, you will never let your child experience how to grow up without a father. It's not too late para itama mong mga mali mo. Besides, malaki rin ang kasalanan ko sa'yo. I got the ultrasound result at matagal kong inilihim sa yung tungkol sa anak mo. Dahil kitang-kita ko kung gaano ka patay na patay kay Cynthia Del Mundo. I also witnessed how you dumped Adeline that day at sobrang naiinis ako sa ginawa mo. She's your girlfriend, pero ilang beses mo siyang tinanggi sa harap ng babaeng walang ginawa noon kung hindi ang paglaruan ng puso mo. Alam kong galit ka sa akin ngayon dahil sa ginawa ko noon sa engagement party niyo. You deserve to know the truth, kuya. Wala na akong pakialam noon kung magalit ka sa akin o kung isumpa mo ko. Galit na galit niya sa akin si Papat para mapakalma siya. I decided to go here sa Paris. Kasama ko nga pala si Julius dito. At alam mo bang sinubukan siyang i-bribe ng magaling mong fiancé? Cynthia wanted to get me out of the picture because of what I've done. She's a freak. Why can't you see it? Narinig ni Lennon na may tumawag kay Divina mula sa kabilang linya. Si Julius yon. Sigurado siya. Walang dahilan si Divina para magsinungaling sa kanya. Mas kilala niya ito kumpara kay Cynthia. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan nang muling magsalita si Divina. Kuya Jacob kidnapped Noel and he even tried to kill. Tried? Tanong ni Lennon. Someone called me. He saw Noel. He's naked. He's alive. The thing is bigla na lang daw nawala sa paningin niyang bata. Kuya, your smart son is alive. You need to find him as soon as possible bago pa matunugan ni Jacob na ibang batang napatay na tauhan niya. You need to act silently. Sa ngayon, kailangan mo munang sakyan ang lahat ng kademonyohan ng kapatid natin. Si Adeline, kailangan mo siyang makausap pero sa oras na hindi ikaw ang paniwalaan niya, you still need to protect her. Siya ay marupok at siya'y nasa ilalim ng matinding sakit ngayon.
Hanapin mo siya at humanap ka ng perpektong oras para kausapin siya. I need to go, kuya. May aasikasuhin pa ako rito sa kumpanya. Be careful. I love you, Kuya Lennon. Take care. Bye. Naluha si Lennon sa kanyang mga nalaman. You want to play? I will play with you, Jacob. He whispered. Kinuha ni Lennon ang kwintas na bituin bago niya kausapin ang kaibigan niyang forensic pathologist na si Mr. George. Lennon, my friend called me and he already have the DNA result. It's negative. Hindi mo anak ang batang nakaratay sa morgue. Salaysay ni Mr. George. I know. Matipid na tugon ni Lennon. Then why didn't you say anything to me? Tinigil ko na sana mga test na ginawa ko sa bangkay. Inis na sambit ni Mr. George. I'm sorry. I have another favor to ask. Can you call your friend? Lennon pleaded. Tumaas ang kilay ni Mr. George. Why do I need to call him? We already know the result and it will be faxed to us any minute now. Aniya. Tell him to change the result. Make it positive. Direktang utos ni Lennon. Napatawa si Mr. George. Namewang siya't pagkatapos ay kinamot ang kanyang matangos na ilong. Mistiso si Mr. George dahil ang ama niya isang Amerikano. You're kidding, right? Nagsalubong ang mga kilay ni Mr. George. Nanikit ang kanyang mga mata, tinignan ng mabuti si Lennon. What's on your mind? He continued. Ngumiti si Lennon. Give me your bank account details and your friends too. Tanging tugon ni Lennon sa mga naging tanong ni Mr. George. Lumitaw ang pantay-pantay at mapuputing ngipin ni Mr. George. May idea na siya sa susunod na gagawin ni Lennon. Pinagiskis niyang kanyang mga palad at inabot ang cellphone niya kay Lennon para ma-scan nito ang QR code ng kanyang bank account. Here's mine, Mr. George said. Okay, give me 10 seconds. Ani Lennon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at nagsimula na siyang magpipindot. Alright, here we go. Turan ni Lennon. Ibinalik niya ang cellphone ni Mr. George at inintay ang magiging reaksyon nito. Nalaki ang mga mata ni Mr. George na makatanggap siya ng text at email mula sa kanyang bangko. Napatalon siya sa sobrang tuwa nang makita niyang pumasok na ang pera sa kanyang bank account. What do you want me to do? Tanong ni Mr. George na may malawak ng ngiti sa labi. Nag-transfer sa Lennon ng 10 milyong piso sa bank account ni Mr. George. Tawagan mong kaibigan mo at kunin ang kanyang QR code o mga detalye ng kanyang bank account. Sabihin mo sa kanya na baguhin ang resulta ng DNA. Gaya ng sinabi ko kanina at pareho kayong dapat tumahimik pagkatapos nito. Paliwanag ni Lennon. Tumango si Mr. George at mabilis na tinawagan ang kanyang kaibigan. Dahil sa perang binigay ni Lennon, makakauwi na siya sa USA kasamang kanyang kaibigan. Matagal na niyang gustong umalis ng Pilipinas pero dahil kapos siya sa budget, nagtiis muna siyang magtrabaho sa bansa. He agreed. I will chat his bank account details to you. Yun lang bang ipapagawa mo sa amin? Tanong ni Mr. George. May kontak ka ba sa press? Tanong ni Lennon habang nag-i-input ng bank details. He's going to transfer another 10 million pesos on George's friend's bank account. Meron. Ano kailangan kong gawin? Ani Mr. George habang titig na titig sa balanse niya sa online banking app sa kanyang cellphone. Hulog ka ng langit, Mr. Lennon Davis Lee, bulong niya. Kapag na-fax ng iyong kaibigan ang pekeng resulta ng DNA, sabihin sa iyong contact na i-publish to sa pahayagan, i-broadcast ang tungkol dito, i-post to sa social media, ipaalam sa mga taon tungkol sa aking namatay na anak. After that, pwede na kayong mawala pareho sa paningin ko. Huwag na tayong magkita pagkatapos nito. Marahang umupo sa silya sa Lennon, nakita niya mga sigarilyo ni Mr. George sa mesa. Kumuha siya ng isa noon at sinindihan. I thought you don't smoke, Mr. George said. That was before, Lennon said. Siya nga pala, anong kinamatay ng bata? Tanong niya. Isinako ng sospek ang ulo ng bata. Hindi niya yun binitawan hanggang sa mawalan to ng malay. Nang mawalan siya ng malay, doon na nagsimula ang sospek na sirain ang mukha ng biktima. Pagkatapos sa kanya to sinaksak sa tiyan, hindi pa siya nakontento. Sinakal pa niyang bata kahit wala na tong hininga. I must say na professional killer ang gumawa nito at ang hinuha ko. Medyo malabong kanyang mga mata. O lumabo biglang kanyang paningin. If it's the latter, then someone tried to stop the killing. Ang naunang mga saksak ay sala sa pinakapunteriya niyang bahagi ng katawan ng bata. Maging ang pagsakal ay hindi kaagad na isagawa ng maayos. Fortunately, the criminal left some trace, his fingerprint on the neck of the victim. May nakuha akong sample. Ani Mr. George. Do you know someone who can hack the file system?
Someone who can identify kung kaninang fingerprint yung nakuha mo? Gusto ko rin malaman sana kung sinong batang yan. He saved my son. His family deserve to know the truth. They deserve to know what happened kahit na alam kong sobra silang madudurog. Ikinuyom ni Lennon ang kanyang mga kamay. Hindi man niya kadugo ang batang namatay. Naawa siya rito at hindi siya papayag na hindi mabibigyan ng hustisyang karumal-dumal na sinapit nito. I know someone. He's good at hacking and is trustworthy. He's one of Digger's people. One of us. Miyembro sila ng Sipilio family clan. Sa Italy pero isa siyang Pilipino. You know DC, right? Sambit ni Mr. George. DC? The hidden mafia doon? Nakataas na kilay na sabi ni Lennon. Tumango si Mr. George. Until now, hindi ko pa rin alam ang tunay na pagkatao ng bago naming boss pero isa lang ang alam ko. Ang lahat lang nakapaligid sa kanya. Ang lahat ng mga tauhan niya ay matitinik at walang sinasanto. They also ask a huge amount of money in exchange of their service. Wanna try them? Mapanoksuntura ni Mr. George. Lennon nodded. Contact them. I am willing to pay for the price. Gaano katagal bago ko malaman ang resulta? Aniya. Probably 1 week. They're always busy. Alam mo na, they're into dirty businesses. Hindi sila tumatanggap ng mga kliyenteng hindi bigatin. Kung lalakihan mong bayad, baka mas mapabilis pang proseso. After all, it's all about money. Umupo si Mr. George sa silid nagsimula nang mag-scroll sa kanyang cellphone. Okay, inform me kapag nakausap mo na sila. Ikaw na lang ang makikipagtransak sa kanila. Ayoko mapalis ng pangalan ko sa mga kliyente nila. Mahirap na. Magulo sa mundo ng mga mafia. Sa mundo ng underground. Ani Lennon. Okay, copy that. Sambit ni Mr. George. Sa ngayon, unahin mo na muna yung pinapagawa ko sa inyo ng kaibigan mo. I need to see Adeline as soon as possible. Alam kong susugod siya rito kapag nalaman niyan tungkol sa balita. Itinaas ni Lennon ang kanyang mga paa sa mesa. Pinagmamasdan niya si Mr. George habang ginagawa nito ang kanyang mga utos. Jacob, hindi kita mapapatawad. Tinangka mong patayin ng kaisa-isa kong anak. Kung akala mo'y mapapaikot mo kaming lahat sa iyong mga palad, nagkakamali ka. I will make you taste your own medicine. Unti-unti kitang ihahatid sa lugar na mas malala pa sa libingan. Ani ng isip ni Lennon. Ano ang gagawin ni Lennon ngayong booking na niya ang kasamaan ni Jacob? Ano ang mangyayari kay Adeline ngayong hawak siya ng taong dahilan ng pagkawala ng anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.